Itong Blackwater ay dineklara na available for trade itong kanilang mga top players na sila Bearfield at David. At ngayon naman, itong Titan Ultra, ganyan din daw ang gagawin. Magiging open for trade na itong si Joshua Monson at yung kanilang big man na si Cade Flores. At mukhang itong si Flores daw ang gustong makuha ng Magnolia Hotshots. Baka daw ipalit ng Magnolia dito kay Cade Flores, no? Ang initial report baka daw si James Laput. Medyo mababawasan ng height itong Magnolia dahil 6'10 si Laput at 6'7 si Flores. Pero willing na dyan itong si LA Tenorio dahil sa tingin niya kung pag-uusapan yung skill set, mas mahusay itong si Flores at mas magiging bagay dito sa Magnolia. Kaya yan yung bagay na gagawin daw ni LA Tenorio para dito sa hotshots. Kung sa bagay, ito naman si Laput hindi masyadong nabibigyan talaga ng minuto kaya sa tingin ko okay itong nabanggit na trade para dito sa Magnolia. At yan naman talaga yung balak gawin nitong hotshots sa ngayon. Kaya sa tingin ko pwedeng-pwede talaga na ang trade na ito'y matuloy agad. At syempre, kung ikaw naman itong Titan Ultra, hindi mo rin naman masyadong ginagamit si Flores, so pwedeng na mapunta yan sa Magnolia ngayon. At syempre, alam nating lahat na ang Titan Ultra gusto ng big man. Kaya nga nila pinipilit na ma-sign up itong si Greg Slaughter. Pero hindi sila magkasundo ni Slaughter sa kontrata. Kaya ngayon, kung 6'10 na James dapat naman makukuha nila, abay pwede na yan para dito sa Titan. Kaya sa tingin ko, yan yung magiging maganda para dito sa kanilang roster. Kung sakasakali nga na gawin ito ng Titan Ultra, aba sa tingin ko makakatulong ito para dito sa kanilang lineup talaga. At sa Magnolia naman, okay na rin yung trade na yan dahil si Cade Flores, bukod sa center, pwede rin ito maglaro ng power forward. Kaya naman makikita natin talaga dito na maganda kalalabasan nito para sa dalawang nabanggit na teams at sigurado makakatulong ito dito sa kampanya ng hotshots pagdating at pag-umpisa na nitong PBA Governors Cup. Ang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay naghahanap ng bagong point guard at posible raw na si Aaron Black ng Meralco Bulls yung isa doon sa kanilang kukonsiderahin. Siguradong alam nyo na yung balita na itong si Gian Mamuyak ay naka-acquire ng offer mula dito sa Japanese B-League. At mukhang interesado si Mamuyak na tanggapin ito unless bigyan siya ng salary increase ng Rain or Shine Elasto Painters. At isa pa, itong si Felix Lemeti, yung starting point guard ng Rain or Shine ay merong injury so hindi pa guaranteed na makapaglalaro ito sa Governors Cup. Kaya ngayon naghahanap ng isang point guard itong Rain or Shine na pwedeng magamit in the meantime at si Aaron Black ngayon nakikita nila na pwedeng solusyon. So in case umalis itong si Gian Mamuyak at si Felix Lemeti hindi pa fully recovered, si Aaron Black muna magagamit na ng point guard. Posible na isang second round draft pick plus si Christian Manaytay o Joshua David ang ibigay na kapalit ng Rain or Shine sa Meralco. Okay na trade ito para dito kay Coach Yeng Giao. Dahil nakita naman natin ilang beses nang nagde-deliver itong si Aaron Black kapag kinakailangan. Kaya sa tingin ko pwede ito para dito sa kanilang lineup. At nakikita rin naman natin na maganda kanalabasan nito pagdating dito sa kanilang kagustuhan, yung tinatawag na mabilisang laro. Alam natin pag Rain or Shine yan, gusto nila laging takbuhan. Parang hindi makasabay mga kalaban nilang teams at maganda naman ang kinalalabasan nito. Kaya sa tingin ko pwede talaga dito sa ROS yung ganitong klaseng sitwasyon. Kaya nga sa tingin ko magiging maganda para sa Rain or Shine kung sakasakali na matuloy talaga nila yan. Kaya sigurado tayo na magiging maganda to para dito sa Rain or Shine kung magagawa at makukuha nila itong si Aaron Black. Of course, alam natin na gusto ng ROS na manatili dito si Gian Mamuyak. Pero alam din natin yung management yan, hindi yan basta-basta nagbibigay ng mga salary increase at mas pinaprefer nila na hayaan na lang yung player na lumipat sa ibang koponan o mag-abroad.